Mga kapuso, magkakausap natin ang tinaguriang kilabot ng mga motorista. Dahil malayo pa lang, talagang napapahinto na sila na kung minsan ay nagiging sanhi pa ng aksidente kapag nakakita tayo ng HPG sa kakalsadahan. Pero sa mga kapwa motorista, sa halip na iwasan, bakit hindi na lang tayo makipagtulungan para din sa ating sariling kaligtasan? Para sa Road Safety 101, makakasama natin si Police Captain Ricardo Doria, ang Deputy Chief ng HPG Pangasinan. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Captain. Yes, sir. Good morning, sir. Okay. Sabi nga nila, ang HPG, sila yung nagpapatibok sa puso ng mga motorista. Anong masasabi nyo yun? Siguro, totoo yun. Oo, motorista rin ako. Oo. Talagang tumitibok yung puso ko ngayon eh. Kung iba yung pagtibok nila, natatakot. Kaya ngayon pa lang, kahit wala akong violation, binibigay ko na yung lisensya ko sa inyo. Ayan. Valid naman po. Ayan, valid naman. Okay, kidding aside, pag-usapan natin yung mga aksidente. Yes, sir. Okay, ang daming na-aksidente sa mga kakalsadahan. Ano ba kadalasan yung dahilan o rason ng mga aksidente sa mga kakalsadahan, Captain Rick? Yes, sir. Actually, sir, ang kadalasan na nangyayari sa daan yung aksidente, overspeeding. Karamihan mabilis yes, sir, yung mga karamihan na aksidente kasi, sir, yung mga single, yung motor. Oo. Yun ay sa sobrang bilis, kahit na malapit lang pupuntahan, nahabol nila. Pangalawa, sir, yung nakainom pag nagda-drive. Drunk driving. Yes, sir. Pangatlo, sir, yung pag nagda-drive na ay sa gabi yun, nakainom, may hangover, magda-drive na, hindi kondisyon yung katawan, doon nadidisgrasya. Puyat. Hindi kondisyon yung katawan. Okay. Minsan din, sir, nag-away sila mag-asawa, dala-dala pa rin sa pagmamaneho. Kaya mainit ang ulo. Yung init ang ulo. Yes, sir. Nawawalan na rin ng ano. Karamihan din na sa punto dulo nun, sir, yung disiplina. Walang disiplina sa kalsada. Yun ang nakikita ko, sir. Ang result nito, pagkasugat, pagkamatay pa ng isang motorista. Yes, sir. Okay. Ano ang dapat gawin ng mga motorista upang makaiwas sa aksidente? Okay, ito pag-usapan na natin yung safety ng mga kapwa motorista natin. Ang dapat natin gawin, iwasan natin mag-drive ng nakainom. Okay. Bago umalis ng bahay, kailangan kondisyon yung katawan. Walang iniisip. Nagda-drive ng tama. Sumunod sa batas trapiko. At huwag mag-overspeed. Kung malapit lang naman ang pupuntahan, pwede na magpatakbo ng mabagal lang. Iwasan din ang init ng ulo sa kalsada. Kasi minsan nagre-resulta ng road rage yan. Yes, sir. Yung init ng ulo sa kakalsadaan. Iwasan natin yun, sir. Wala kang pasensya. Kahit Gitgitan sa traffic. Sir. Oo. Ano pa? Yung pag-check up sa sasakyan, kailangan din yun bago ka bumiyahe. Yes, sir. Yun yung blue baggage na sinasabi natin, sir. Kailangan kondisyon yung sasakyan natin. Okay. Tingnan natin yung sasakyan natin tingnan natin yung mga gulong, preno, gano'n. Yan. Blow baggets. Blow baggets yan. Okay. Maiba ako, Sir Rick, meron din ba kayong naitatalang insidente sa HPG na car theft, pagnanakaw ng mga sasakyan o rent-tangay? Meron din ba tayong record ng mga gano'n dito sa Pangasinan? Kung sa rent-tangay po dito, sir, wala pa sa ngayon, sir. Okay. Ang car theft nangyayari, sir, yung galing pa sa ibang region na dito lang nabibiktima lang yung mga tao dito sa atin sa Pangasinan. Okay. Sila yung nakakabili ng mga rent-tangay. Ano pong modus operandi nila? Ang nakikita ko po dyan, sir, pag ang modus operandi ng mga gustong gumagawa ng ganyan, hinahanapan, nagbibigay sila ng mga maling impormasyon. Halimbawa, ID. Yung ID nila, sila yung nasa mukha, pero iba yung pangalan. Okay. Ganun. Fake din yung ID nila, yung
driver's license nila, Mm. yun ang inaano nila, ibinibigay nila sa mga nagpaparenta ng mga sasakyan. Mm. Ngayon, pag nakuha na nila yung sasakyan, nagkasundo na yung magre-rent saka yung nagpaparent, Okay. dadali na yung sasakyan hanggang hindi na nila ibabalik. Ibibenta naman sa iba. Sir, anong dapat gawin ng mga car owners o mga nagpaparenta ng sasakyan upang hindi mabiktima ng mga ganitong modus? Yun ang importante gawin nila, ganito sir. Oo. Hanapan nila ng mga IDs like driver's license, saka isang halimbawa government IDs, yung mga requirements na yun. Saka yung pag isusuri, ibibigay na yung yung susi, yung siyempre nagkasundo na sila, dadalhin na yung sasakyan, ibibigay nila yung susi, kailangan may picture. Picturean sila para malaman natin yung mukha ng tao. Okay. Yan. Sir, panghuli na lang malapit na ang eleksyon. So, October 30 na yan. Malapit na ang undas. November 1, November 2. Ano ang magiging tungkulin ng HPG? Lalo na sa mga kakalsadahan. Sir, dito naman sa BSKA, national support po kami. Support unit lang po kami, sir. Kung ano yung humingi ng tulong yung PPO natin sa police provincial office natin. Okay. Tutulong tayo dun sa kanila. Halimbawa, sir. So, nakakalat kayo sa kakalsadahan? Yes, sir. Nandun kami sa kalsada. Titibok ang puso. Okay. Pag nandun naman kami sa kalsada, yun lang ang chine-check namin mga sasakyan. Hindi lang naman kasi sinasabi nga nila, sir, bakit ang chine-check lang motorcycle? Oo nga. Yun yung isang tanong ko sana eh. Bakit yung mga four wheels hindi masyado? Sa amin, sir, sa Highway Patrol naman, hindi naman namin inaano kung sino yung dadaan doon. Chine-check namin lahat yan, sir. Alright. Okay. Walang hindi namin pinapalampas yung mga sasakyan na high-end. Hindi namin pinapalampas yan. Oo. Chickin na pa rin namin yan. Okay. Ano yung pinaka tututukan ninyo pagdating ng araw? Yung election and then yung undas? Tututukan namin doon, sir, pag regarding doon sa ondas. Oo. Siguro di-dispatch kami doon sa mga traffic. Okay. Sa mga karamihan kasi sa galing na yung halimbawa, BSK na yung na, gawin. Magiging may matraffic sa isang lugar, doon pupunta na. Para maging maayos yung daloy ng Yes, traffic. sir. Alright, Captain. Mensahe na lang po sa ating mga kapuso siguro, mga motorista, short message, short na paalala. Sir, maraming salamat po, mga kapuso. Nakasama natin si sir na ang mensahe ko lang po sa mga motorista, mag-iingat po. Okay. Sa pagdadrive, huwag uminom, huwag mag-drive pag nakainom. Para iwas disgrasya. Yes, sir. Yes, sir. Alright. Maraming salamat, Captain. Maraming salamat sa mga impormasyon. Yes, sir. Mga kapuso, nakasama po natin si Police Captain Ricardo Doria, ang Deputy Chief ng HPG Pangasinan. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV.